O tingnan mo, kaunti lang ang impormasyon ng mga Saudi. Pero sinabi nilang na-intercept at pinabagsak nila ang 3 drone mula Iraq. Ngayon, halos pareho ang bilang ng mga drone sa nakita natin kahapon na umatake sa Baraka Nuclear Power Plant ng UAE. Dalawa ang na-intercept at isang tumama sa generator ng kuryente sa labas lang ng pasilidad. Kaya sa tingin ko, hindi ito pwedeng tingnan sa ibang paraan. Pero nagpadala ng mensahe ang Iran para balaan ng UAE at Saudi Arabia na huwag makilahok sa mga pag-atake laban sa Iran. Ibig kong sabihin, alam natin na ang UAE at Saudi Arabia lang ang dalawang bansa na umatake sa Iran noong digmaan. Lumabas ang ulat kamakailan at ngayon ay nakikita natin ang tugon ng Iran na idinadaan sa Iraq. Mula noong magkatigil putukan, lahat ng pag-atake sa mga bansang Arabo sa Gulpo ay galing sa Iraq, partikular sa mga milisya ng Iraq. Mga milisyang maka-Iran na malinaw na ang utos ay nagmumula sa Tehran. Ngayon, hindi ako nagsasabi nito. Ang mga Emirati mismo ang nagsasabi nito sa kabila ng opisyal na pahayag mula sa UAE na hindi direktang itinuturo ang Iran bilang nasa likod ng mga pag-ataking ito. Si Ali Al-Nuaimi, isa sa mga pangunahing opisyal ng seguridad ng Emirati, ang nagsabing ang Iran ang nasa likod ng pag-ataking ito. At kaya nakikita natin na ang Iran ang nasa likod ng mga pag-ataking ito sa parehong UAE at Saudi Arabia. Kasabay ng mga ulat na ang UAE at Saudi Arabia ang umatake sa Iran sa paraang militar. Kaya muli, ito ay isang senyales mula sa Tehran para sa Abu Dhabi at Riyadh na umiwas sa paggawa ng mas mapanganib na hakbang laban sa Iran. Hindi ganun matatanggap ang mensaheng ito sa mga bansang iyon. Ano kaya ang magiging tugon? Maaaring mukhang tinanggap na lang ito ng dalawang bansa at naisantabi muna ang issue, pero kailangan pa rin nating makita kung paano magpapatuloy ang dinamika nito. Kung magkakaroon pa ng mga karagdagang pag-atake mula mismo sa Iran o sa pamamagitan ng mga grupong kumikilos para sa Iran sa Iraq, maaaring magdulot ito ng mas matinding tugon mula sa UAE at Saudi Arabia. Kailangan nating baguhin ang pananaw at palitan ng istorya dito. Hindi na ang tanong dito ay kung lalahok pa ba sila ng hayagan sa aksyong militar. Hindi kinumpirma ng UAE o Saudi Arabia na sila ang may gawa ng mga pag-atake, ngunit alam natin nangyari iyon. At ngayon ay nasa isang bagong realidad na tayo kung saan may hayagang labanan sa magkabilang panig sa pagitan ng Iran at ng mga kapitbahay nitong Arab sa Gulpo. At nakasalalay sa Iran at sa patuloy nitong agresyon laban sa mga bansang iyon kung paano tutugon ang Saudi Arabia at UAE. Kung sumiklab muli ang digmaan, mas malapit na ba tayo sa digmaang regional kaysa dati? Nasa isang digmaang regional na tayo dahil inatake ng Iran ang lahat ng bansa sa rehiyon. Naiintindihan ko. Naintindihan mo rin na ang kinakatakutan ay baka makita natin ang mas lantad na digmaan doon. Hindi lang yung patagong nangyayari paminsan-minsan. Tingnan mo, ang mga pag-atake ng Emirati at Saudi laban sa Iran ay mga partikular na pagganti sa mga pag-atake sa sarili nilang infrastruktura ng enerhiya. Sa tingin ko, yan ang dinamika na dapat nating asahan kung muling mansisimula ang digmaan. Ibig bang sabihin nito na makikita natin ang mga Israeli fighter jet na lumilipad kasama ng mga American, Emirati at Saudi fighter jet sa mga misyong panghimpapawid? Hindi pa tayo naroroon sa ganong tila pantasyang sitwasyon na gustong makita ng marami sa Israel. Pero hindi ibig sabihin nito na magpapigil ang UAE at Saudi Arabia sa pagganti, gaya ng nakita natin sa mga nakaraang pagkakataon. Sa 40 araw na digmaan na ito, kasalukuyan pa rin tayong nasa tigil putukan, pero hindi pa opisyal na tapos. Salamat Ariel Oseran sa iyong paliwanag at pagtuturo sa amin. Salamat.